Niyo pong bibilihan yung mga kapatid sinasabi ko na sinasabi ko palagi na hindi tayo mahihirati na palagi nating ginagamit lang mga Bible app. Ang bumili po tayo ng Biblia, hard copy, mismo para masanay sa pagbubuklat. Kasi Bible app, mga kapatid, kung minsan marami mga translation ngayon sa Bible app na hindi natin alam kung sino yung mga nagsasalin na walang mga author, unlike sa Bible, may mga author, may mga translator, may mga nag-print halimbawa Philippine Bible Society. So, at least kung merong mga errors na mga
mas mainam na meron tayong So, okay. Shalom mga kapatid, and the gospel of the day is taken from the gospel according to Saint John chapter 14 verses 27 to 31. Glory to you, Lord. Peace I leave you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, I am going away and I will come back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens, you may believe. I will no longer speak much with you, for the ruler of the world is coming. He has no power over me, but the world must know that I love the Father, and that I do just as the Father has commanded me. Get up, let's go. Let us go. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, ang ebanghelyo ngayon mga kapatid is a continuation kung saan ah, sa ebanghelyo ay sinasabi ng Panginoon na yung karugtong, ito yung karugtong ng sinasabi kahapon na sinasabi ng karugtong kahapon na mayroong siyang isusugo na Espiritu Santo. Sinasabi dito sa verse 27, sabi niya, peace I leave you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give it to you.
Don't let your hearts be troubled or afraid. Yan. So, over to Poseidon. Okay. Poseidon. Ano po pala ang si Poseidon? Sabi ni maraming sinasabi si Poseidon. Ano? Sabi ni Poseidon, how can the creation overthrow a creator itself? Jesus never claimed he is God, sabi ni Poseidon. Jesus never say worship me. He said worship one God, not Trinity, sabi ni Poseidon. So, Poseidon, ano po ang pananampalataya pala ninyo? Ano yung sekta ninyo? Okay? Anong sekta mo meron ka? So, mga kapatid, bigyan natin itong pansin itong verse 27, sabi ng Panginoon, sabi niya, ang kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Sabi niya, shalom. Shalom. Sabi niya, shalom aleichem. Shalom. Ibig sabihin, kapayapaan. Tinatanong muna kita sa Eden, anong pananampalataya meron ka? Anong sekta ka sa Eden? Islam ka. Saan sinabi sa Quran na sinabi ni Muhammad na siya ay propeta? Sino nagsabi sa kanya na siya ay propeta? Okay. Okay. I better use shalom, peace, than salam. Okay. Poseidon. Saan sinabi sa Quran na sinabi ni Muhammad na siya ay propeta? Sabi ni Poseidon, ang baduy mo, baduy. Ad hominem. Ayaw sagutin yung tanong, mag-ad hominem na. Okay? So, okay, since na hindi sinasagot ni hindi naman talaga matino kausap to sigurado si Poseidon. Kasi nag-ad hominem na siya kaagad. So, i-mute natin siya mga kapatid. Okay. Okay. So, sinasabi dito ng Panginoon na sabi niya kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. At sabi niya pa rito sa verse 27, not as the world gives, do I give it to you. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, the distinction between the feast He is giving than the feast that the world gives. Yeah. So, ibig sabihin, itong kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon is kakaiba sa kapayapaan ng daigdig. Kasi, di ba, ang daigdig nag-o-offer ng kapayapaan. Di ba? Kaya nga lagi nating sinasabi na world peace, kapayapaan sa daigdig. Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon is different from what the world is offering na klase ng kapayapaan. Sa daigdig, ang kapayapaan na tinutukoy is yung walang digmaan, walang away, matahimik. Yan yung kapayapaan na sinasabi sa daigdig. Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa Kristo is from within. Nag-uumpisa from within, mga kapatid. Inner siya, natawag na. Kapayapaang nagmumula sa ating from within, sa ating kalooban. So, yun yung ibinibigay ng Panginoon. So, kung ang kapayapaan ng Panginoon ay sumasa atin, despite na magulo ang daigdig, magulo ang iyong kapaligiran, andun pa rin, mararamdaman mo pa rin yung kapayapaan, maramdaman mo pa rin yung na stillness, yung hindi ka
mababagabag kung meron kang kapayapaan ng Panginoon. Pero kung wala kang kapayapaan ng Panginoon, malalaman mo yan kasi konting problema lang, grabe na kaagad yung pamumroblema mo. Pero unlike kung meron kang kapayapaan ng Panginoon, despite na napakaraming problema, ay maramdaman mo yung stillness. Andun yung serenity, mga kapatid. Andun yung serenity, yung stillness. Despite na maraming mga problema. Sapagkat meron kang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Meron dito, actually, meron dito yan. Inulit ito yan ng Panginoon. Every time makikita natin, kahit dun sa John 21, sa John chapter 20, verses 21 to 23, makikita natin dun, di ba? Nung katatapos lamang muling mabuhay yung Panginoon Kristo, ay binati niya ang kanyang mga alagad ng kapayapaan. So, lagi ito sinasabi ng Panginoon, lagi niya ito ibinibigay. Especially kung alam niya na ang kanyang mga alagad ay nagugulumihanan. Ang sabi dito sa John chapter 16, verse 33, mga kapatid. Ito meron din. Karugtong lang din po ito. Sinabi dito ng Panginoon, sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. Okay? So dito makikita natin, yung kapayapaan at ng kapayapaan ng Panginoon Kristo ay magkaiba, mga kapatid. Yung sabi rito, sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. In the world, you have trouble. Sabi niya, but take courage, I have conquered the world. Sabi niya, sa daigdig nito, sa sanlibutan ito, ay meron kayong kaguluhan. Pero sa inyong pakikipagkaisa sa akin, ay meron kayong kapayapaan. So ibig sabihin, for us to have that peace, mga kapatid, for us to have that peace, that serenity, that stillness, despite na maraming mga problema, despite na maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay, magkakaroon ka pa rin ng kapayapaan from within, ng stillness, ng serenity, is isa pa lang dapat nating gagawin. Is dapat makipag-isa pala tayo sa ating Panginoong Kristo. Yung sabi niya dito, sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. In the world, you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. So sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Bakit tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Kristo? Because we know that our Lord Jesus Christ is the Prince of Peace, mga kapatid. Di ba? Yung sinasabi sa Isaiah chapter 9, verse 6. Ang sabi dito, Isaiah chapter 9, verse 6, ang sabi, sapagkat ipanghanganak ang isang sanggol na lalaki at siyang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. You see? So, ibig sabihin, once na nagkipag-isa tayo sa ating Panginoon Kristo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kasi ang pinagpagkaisahan natin is prinsipe ng kapayapaan. Di ba? So, it's better na makipag-isa ka sa Panginoon. Kasi ang ino-offer ng kapayapaan ng Panginoon, nag-uumpisa from within. Bumubukal sa ating kalooban, bumubukal at kapag meron tayong kapayapaan sa ating kalooban, it radiates outside, mga kapatid. Despite of many circumstances, maraming pagsubok, maraming problema, still you have a serenity and peace in your heart, mga kapatid. Okay. Balikan natin yung Ebanghelyo, mga kapatid. May nagtanong sino tawag ito? Si James Pabayo, Zionist po ba kayo? Zionist. Yung Zionist, actually ang definition ng mga taga-Israel, ng Zionist, pag sinabing Zionist, is
a people who desire that they are existing in their own land. Yan na naman dun, ng Zionist. Ang Zion kasi is Jerusalem, the capital city of David. The capital city established by David. Capital ng Jerusalem. Okay? So, Zion, Jerusalem. Ang Jerusalem, ay yung tinatawag na Jerusalem, Zion. Ibig sabihin, nakalagay dito sa Psalm 121. Ay, alam natin ang Psalm 121, sabi nito si James Babayo, ang Psalm 121 it was a psalm before pa man dumating ang Panginoon sa Kristo. It's about mga 600 or 700 years before Jesus came on earth. At sabi dito sa Psalm 121 is, sabi dito, sa ano pala yun? Sa Psalm 27, okay? Take note na itong Psalm na ito, before pa man, 700 years before pa man, dumating ang Panginoon sa Kristo, andun na yung Zion. Ang Zion is Jerusalem. So, natural, pro-Zion ako. Kasi sa Israel yun eh. Hindi ako anti-Zion. Pag anti-Zion ka, most possibly, ikaw yung mga nagsisigaw ng intifada. Gusto mo hindi from the river to the sea. Ayan, from the river to the sea, ang kahulugan din naman yan is talagang elimination from river to the sea, elimination ng Jewish people. Yan yung ibig sabihin yan. Kanilang lupa yan eh. Hindi yan Palestinian. Hindi yan pag-aari ng Palestinian, ng Arab. Sabi dito. Nasa Psalm 51 pala. Sorry hindi ko ma-memorize eh. Ito yung sabi dito sa Psalm 51. Okay. So verse 20. Take note ito ang Psalm ni King David, ng Psalm 51 na ito. Sabi niya, make Zion prosper in your good pleasure. Reveal the walls of Jerusalem. Then you will be pleased with proper sacrifice, burnt offering and holocaust. Then bullocks will be offered on your altar. So ito yung Zion, Jerusalem. So pro-Zion ako kasi diyan nagmula ang Panginoong Kristo. That is why I have blog in my profile. Sa Facebook ko, I have blog in my profile. Bakit? Diyan nagmula ang Panginoong Kristo. Okay? Pero yung patungkol sa political na nangyayari ngayon sa Israel and between Hamas and Hezbollah or Iran, natural. Malalim ang pinaghuhugutan yan. Talagang indefensive ang Israel. Ayaw na nilang mangyari yung ginawa ni Hitler sa kanila. Di ba? Ginawa ni Hitler na almost 6 million Jews yung pinatay ni Hitler. At ngayon, at noong si Hitler na yon, noong ginawa niya yon, suportado siya ng Grand Mufti ng Jerusalem during that time. Si Hitler. Talagang may kunayban silang dalawa. So ngayon, ang sinasabi niya, kapag anti-Zionist ka, hindi na talaga bago yan, noon pa yan. Nangyayari na yung mga anti-Zion na tawag, mga anti-Zionist. Okay? Basahin mo Psalm 83. Nangyayari na yan. Six-Day War in 1967. Yung Six-Day War, nung nilusob sila ng lahat ng mga Muslim countries, mga neighboring countries nila. Andun yan, nakahula na yan sa Psalm 83. Basahin mo. At alam nyo ba na talagang
kung babasahin natin yung history ni Isaac at saka ni Ismael, doon sa Old Testament, basahin nyo, ano na talaga yung rivalry. At alam natin, kung babasahin natin yung Book of Galatians, alam natin na si Ismael ang pinagmumulan nitong angkan ng mga kumakalaban kay Isaac. Si Isaac, ama ni Jacob, si Jacob, na tinatawag na Israel. That is why there is a rivalry until now. Okay? Ayan. At sa alam nyo ba sa eschatology ng Islam? Sabi niya, sa eschatology ng Islam, that the end will not come until na kaya nga yung sinasabing Armageddon sa Revelation, kung titignan mo ang gaganap niyan, that Islam between Israel. Yung Armageddon na yan is a plain of Megiddo, kung saan doon daw yan magkakaroon ng final battle. Alam niyo ba sa eschatology ng Islam, merong nakalagay doon sa ang huling panahon, the last day will not come until na ang plano is to wipe out the Jews. Na kapag magtatago ang mga Hudyo sa puno ng kahoy, sasabihin ng puno ng kahoy, "O Abdullah, here comes the Jews hiding behind me. Kill and behead him." Okay? Yan yung talagang plano nila. Kaya nga, may isang quote si Candace, Owen Candace ba yun? Sabi niya talagang walang kapayapaan talaga habang andyan yung mga Hudyo. Hindi ko alam kung anong context ng pagkasabi ni Candace, ni Owen Candace na yun. Wala talagang kapayapaan hanggang andyan na yung mga Hudyo. Which is true. Kasi paano magkakaroon ng kapayapaan? Kasi gusto ng iba, ibuburahin nila yung mga Hudyo. Papayag ba si Netanyahu, si Bibi Netanyahu, na papatayin yung mga kababayan niya? No way. Hindi, of course. So they are in defensive position. Kung bakit nila binubomba ngayon ang Southern Lebanon, kasi andyan yung mga Hezbollah, grabe yung tunnel nila, the same with what they are doing in Gaza, yung tunnel, ang lalalim, ang titindi. Kilometro. Kaya binubomba yung Southern Lebanon, kasi andyan yung mga Hezbollah. Okay? Kung bakit nila binumba yung Israel, yung Iran, yung IRGC. Not the people, Kasi yung mga totoong Iranian, yung mga Persian, ay masaya na ginawa ng Israel yun at saka ng US. Binumba yung mga missile facility ng Iran. Alam niyo kung bakit? Sa school, mga bata, araw-araw sa mga gatherings nila, ano ang sinisigaw ng Iran? Death to America, death to Israel. Ngayon, nagde-develop sila ng nuclear. Nagde-develop sila ng nuclear ng mga missile. Sa tingin ko nga, ang missile nila can reach 4,000 kilometers more. Hindi aabot ang US. Yung chant nila, death to America, death to US. Sa tingin nyo kaya, joke lang yun? No, it's not a joke. Kung magpalipad sila ng missile, nagde-develop sila ng missile at nuclear, kayang abutin ng US. Ang ginawa ng US is preventive. Wala silang binumba ng mga tao. Okay? Kaya tuwang-tuwa ang totoong mga Persian. Sa Canada, sa US, yung mga exiled na mga Persian, tuwang-tuwa sila sa nangyari sa Iran. Yung flag ng Iran ngayon, hindi yan yung totoong flag ng Iran before 1979. 47 years, sabi ng mga Persian mismo, sabi niya, we are 47 years na captive. Kaya yung sumusuporta sa Iran, lalo na yung mga queer, yung mga LGBT, sumusuporta sa Iran, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Sa Iran,
Babasahin yung history ng Iran, ha? Before 1979, tingnan nyo sila. Parang western country sila. Maunlad sila. Malaya sila makapagsuot ng gusto nilang isuot. Makasayaw sila publicly. They can kiss each other in public ng mahal nila sa buhay. Makapagpakita sila ng buhok nila. Pero ngayon, they cannot. Marami na pong nakulong na nagpakita ng buhok na hindi nakahijab properly. Okay? Good morning. Axelet Ligara. Ayan. So yun lang na ano lang natin doon na diretso lang natin yung sinasabi natin kasi may nagtatanong kung Zionist po ba ako. Natural, pro-Zion ako kasi pro-Jerusalem. Jerusalem is the capital city of David kung saan doon ang templo na itinayo ni Solomon, kung saan yan yung templo din na nakapasok ang Panginoon Jesucristo. At yan din yung templo, yung ruin ng templo na until now andun sa Jerusalem. Yung tinatawag na Wailing Wall. So hindi mo pwede bilang mga Kristiyano, hindi mo pwede itakwil ang Israel. Siguro kung may mga political na katulad nun, di ba, may sundalo ng Israel na IDF na soldier na nag-smash nung religious image natin sa southern part ng Lebanon. Di ba? Pero natural, accountable siya sa ginawa niya. Pero it doesn't mean I will hate Israel. Kasi ang Israel, doon nagmula, sabi nga sa John chapter 4, salvation is from the Jews. Sabi niya, ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Di ba? So, we are being grateful of that our Lord Jesus Christ is a Jew. He is not a Muslim. He is a Jew. Siya ay Hudyo. Okay, so, mga kapatid. So, kanina, ang pinag-uusapan natin, sinasabi ng Panginoon na sa ating pakikipag-isa sa Kanya, sa ating meron siyang ibinibigay sa atin ng kapayapaan na sinasabi niya, hindi katulad ng kapayapaan sa daigdig na ito. So, ibig sabihin, if we wanted to obtain or magkaroon ng kapayapaan na galing sa Panginoon, ay dapat makipag-isa tayo sa Kanya. Ang kapayapaan na sa sanlibutan is most of the time is superficial. Ng outer lang, halimbawa, walang away, walang gulo. Yan yung nating maituturing na mapayapa, may kapayapaan. Pero yung kapayapaan ng Panginoon is from within. Bumubalong sa atin mula sa ating kalooban. Okay? Mga kapatid. So it's better if we want to have that kind of peace from the Lord is dapat makipag-isa tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi dito sa John 16:33 sa Tagalog, itong nakalagay. Actually, ginawan to ng kanta ng mga charismatic community. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. Ito sa John 16:33 sa Tagalog, itong sabi. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig sabihin, sa ating pakikipag-isa sa Panginoon Jesucristo, yung totoong pakikipag-isa sa Panginoon Jesucristo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Di ba? Kaya tingnan niyo kahit yung mga may mga lalo na kapag nasa deathbed ka na, tingnan mo yung mga taong totoong may kaugnayan sa Panginoon Jesucristo.
mamamatay silang payapa. Pero yung mga tao na hindi pa nakikipag-isa sa Panginoon Kristo, kahit sa mga mahal nyo sa buhay, kapag yung mga mahal nyo sa buhay, kahit nasa deathbed na siya, di ba? Hirap na hirap yung nag-aalaga, pati yung mahal nyo sa buhay na may sakit, hirap na hirap. God bless your contemplative soul. Bakit? Especially kapag hindi pa talaga sa nagkaroon ng pakikipag-isa sa Panginoon sa Kristo. Unlike those people na merong relasyon sa Panginoon sa Kristo, they will die just easily. Okay? Mamamatay sila ng simple lang at mapayapa. Walang struggle, walang paghihirap sa walang tinatawag na bedridden for a long time. Kung meron man siyang meron mang mabedridden man siya pero mapayapa yung kalooban niya. Makikita mo sa aura ng mukha niya, makikita mo sa mukha niya. Kasi andun yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon Kristo. Of course, why God allows that? Purification, of course, purification dun sa tao may sakit. At purification din dun sa taong nag-aalaga. Kaya yung may ugnayan sa Panginoon na tao, kapag nagkasakit yan, walang mapayapa siya. Unlike those people na walang ugnayan sa Panginoon. Ako, marami na ako nakita na witness ko. Marami na ako na witness. Kasi, yun nga, extraordinary ministers of the Holy Communion kami. Nagsaserve kami ng communion sa mga may sakit. May mga cancer, mga dying, mga bedridden. Kaya makikita mo andun yung kapayapaan ng mga taong meron ng relasyon sa Panginoon. Okay? So, sabi ng Panginoon dito sa John 16:33, na inuugnay natin doon sa John 14:27, na ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon ay kakaiba sa kapayapaan ng sanlibutan ito. So ano yung pipiliin natin kapayapaan na mataglay-taglay? Yung kapayapaan ng mundo o yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa Kristo? Di ba? Kapag meron ka pang kapayapaan ng Panginoon sa Kristo, despite na merong kaguluhan, despite na merong kakulangan, despite na merong mga problema, still, you have peace in your heart because you know nagagawa ang Panginoon ng paraan para sa iyo. Amen? Meron kang kapayapaan because you know God will make a way where there seems to be no way. Kanta yun, di ba? God will make a way where there seems to be no way. Let not your heart be troubled. Yan din yung sinabi ng Panginoon last Sunday. John 14, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Sabi ni Roman Toko. Hindi totoo yan. So, ano ang totoo, Roman Toko? Yung sinasabi mo na hindi totoo. Okay. Okay. No, hindi totoo daw. Sige, talagang hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan ng Panginoon Kristo, Roman Toko. Ayan, sabi ni Axilet Ligara, Roman Toko, explain mo dali. Axilet, Roman Toko, tinachallenge ka ni Axilet Ligara. Sabi niya, Roman Toko, explain mo dali. So kung hindi ka niniwala sa kapayapaan ni Kristo, talaga hindi ka magtataglay ng kapayapaan ni Kristo, Roman Toko. Okay, si Roman Toko. INC 1914 yata si Roman Toko. Hindi ko alam kung anong pan yan. Okay. So yan, mga kabalik. Okay? Diretso natin yung sinasabi ng Panginoon sa gospel ngayon. Excuse me. Okay. John 14 verse 28. Okay. Meron tayong kasamahan na may AK-47. Saang diocese po? Diocese of Antipolo kami, Axilet. Ikaw, anong diocese ka? Ang ink.
hindi sila gumamit ng diocese, nahiya sila. So, ang ginamit nila lokal. Pero ginamit nila yung word na kapilya galing sa atin. Pagadian. Okay. Malapit kayo kay Brother Wendell, Talibong. Pagadian City is somewhere in malapit sa Zamboanga. Pagadian City. Tama. Okay. Zamboanga, malapit sa Zamboanga, di ba? Pagadian. Okay. So verse 28, you heard me tell you, I am going away and I will come back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I. So, sinasabi dito ng Panginoon is actually the same na pareho na sinasabi doon sa John 14, the Sunday Gospel, nung Sunday, kung saan sinasabi ng Panginoon, aalis ako, pero babalik ako. So, itong sinasabi ng Panginoon, aalis ako at babalik, ngunit babalik ako. Ilang beses inuulit-ulit ito ng Panginoon. At alam na natin sa Bible, once na kapag inuulit-ulit, ibig sabihin, binibigyang diin ng Panginoon sa Kristo. Binibigyang diin niya. At sinasabi niya na totoo ito, mga kapatid. Babalik ang Panginoon. Sabi niya, aalis ako, ngunit babalik ako. Yan din yung sinabi sa Sunday, last Sunday, di ba? Axelet, altar server ka ba o seminarista? Axelet, seminarista ka o altar server? So, di ba? Narinig natin na sabi ng Panginoon, aalis ako at babalik ako, pag nandaw ko kayo na matitirahan. That is why we in the Catholic Church, isang beses na may nagsabi na hindi ko lang alam kung Seventh-day Adventist yun, na pinaparatangan tayo na Katoliko, na ipinangaral doon natin sa ating simbahan na hindi na raw babalik ang Panginoon sa Kristo. That is wrong. And that will contradict our very own teachings. Pakwan. Hello po, Pakwan. Okay? Kasi una-una, Paris, under kami sa vicariate ng St. John the Baptist, Minor Basilica of St. John the Baptist. Hindi ko na lang sabihin yung Paris ko. Under kami ng vicariate ng St. John the Baptist, Minor Basilica of St. John the Baptist, Diocese of Antipolo. Yan. Okay. So, ibig sabihin, once kapag inuulit-ulit ito ng Panginoong Kristo, ibig sabihin, talagang sinasabi niya na ito'y totoo. Dinagtitibay niya na talagang babalik siya. Gaya nga sabi niya doon sa John Gospel nung Sunday, John 14, aalis ako at babalik upang kung saan ako andun din kayo. That is why, yung sinasabi ko nga sa inyo na merong nangaral or merong naglagay ng article, di ko alam kung Seventh-day Adventist yun, mahilig yun, Seventh-day Adventist. Hinasabi ko lang na gano'n. Na nangangaral do tayo as a Catholic Church that the Lord Jesus Christ will not anymore return, which is wrong. Kasi sa 12 articles of faith natin, andun yan. Di ba? Tuwing magbanal na misa, di ba, Axelet? Marinig natin yan. Di ba? Binabasa natin yan or ginadasal natin yan sa credo natin. He will come again to judge the living and the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And He will come again to judge the living and the dead. At binabanggit din natin doon sa ating memorial acclamation. Di ba? Sa memorial acclamation natin, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Okay. At ang sabi dito mga kapatid, sabi ng Panginoon, you heard me tell you, I am going away and I will come back to you. Babalik ang Panginoon sa Kristo.
At makikita natin yan maging sa doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Sa kanyang pagbabalik, magkaroon ng muling pagkabuhay. At makikita natin siya sa mga alapap, Revelation chapter 1, verse 7 and 8. See? At then, andun sa Matthew 25, sa Judgment Day. Opo, sa maringal na tuno ang Panginoong. At paghiwa-hiwalayin niya yung mga tao na parang katulad ng paghiwa-hiwalayin ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga kambing sa kaliwa, mga tupa sa kanan. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, is, bagyo yung sa background, last November, naming picture doon. Hello, Teta Helen Aguilar. Okay. So, sinasabi ng Panginoon na babalik siya. That is why sa atin, sa banal na misa, is lagi nating sinasabi yan sa credo natin, sa memorial acclamation, at pati yung pagkanta natin ng Ama Namin, di ba? Narinig yung sinasabi ng pare, yung prayer sa sinasabi ng pare, at binabanggit niya yung verse ng Titus chapter 2 verse 13. Ano yung sinasabi sa Titus chapter 2 verse 13? Part yun ng prayer bago natin kantahin yung sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Bago yan, binabanggit ng pari sa prayer niya, itong part na ito, Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. Ano nakalagay dito? Okay. Buksan niyo sa Bible niyo, sa Tito chapter 2 verse 13. Binabanggit ito ng mga pari, mga kapatid. Kaya yung pag-aakusa nila na nangangaral daw tayo na hindi na babalik ang Panginoon sa Kristo is salungat sa sinasabi natin, sa ginagawa natin. Hindi totoo yun. Ito sabi sa Titus chapter 2 verse 13, kung attentive lang kayo sa banal na misa, narinig natin ito, mga kapatid. Pagkatapos natin kantahin ang Ama Namin, then ipray ito ng pare, then saka natin kantahin yung sapagkat. Okay, ito sabi niya, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. You see? Babalik ang Panginoon sa Kristo. That is true. Hindi po yan joke. At yan yung inaasahan natin, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 13, Revelation chapter 1 verse 7 and 8, 1 Thessalonians chapter 4. Ayan, isulat nyo at basahin nyo yan. Sinasabi ng Panginoon na babalik siya. Ayan. Ano nakalagay dito sa Revelation? Basahin ko na. At total na excel naman to. But assignment nyo yung 1 Thessalonians chapter 4. Unang Thessalonica chapter 4. Basahin nyo, mga kapatid. Ito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, ano nakalagay dito? Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umlos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. You see? Sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, makikita daw ng lahat ng lipi sa balat ng lupa. At iiyak lahat ng lipi. At sa tingin ko, in my own view, which I think is correct, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. You see? Pati yung first century, yung unang siglo pa. Dalawang tao ang iyak. Dalawang klase ng tao na iyak. At dalawang uri ng iyak. Una, iyak ng kagalakan. Ikalawa, ay iyak ng mga taong naghihinagpis at natatakot. Tayo mga mananampalataya, iyak sa kagalangan because the Lord has fulfilled His promise. Yung mga taong hindi sumampalataya, iiyak because of fear. Kasi hindi sila sumampalataya.
And sabi dito sa verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Sino yung darating? At siyang darating. Sino yung darating? Ang Panginoong Kristo. Siya yung whether we like it or not, to judge us. Matthew 25:31 to 46. At ito pa sa 2 Peter chapter. Ngayon sasabihin ng iba, ito, darating pang araw mga kapatid, na itong mga taong ito na hindi naniniwala na babalik ang Panginoon Kristo, tatawanan tayo. Actually, the Bible has told us already before that happened. Bago yan darating. God bless you, Brother Romy. So, babalik talaga ang Panginoon Kristo, whether we like it or not. Okay? Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, na balang araw. Ito 2 Peter chapter 3, verse 3. Ito darating pa to. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw, ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Good morning, Brother Romy. Kape. Kausapin ng Panginoon everyday. Yan, kay Brother Romy yan. Okay. You see, pagtatawanan daw tayo ng mga taong namumuhay sa mahalay ng nilang pita. Darating pa yun, mga kapatid. Pero, kung titingnan natin ito, kumbaga parang, sige, pagtawanan nyo kami, sapagkat sa amin ang huling halakhak. Parang ganun ba? Parang ganun yung, ang dating. Ito sabi, patandaan na sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? You see? Okay. Kini-question nila, itong mga tao nag-question na there's no way. Ilang libong taon na, wala pa rin. Ito na yun, mga kapatid. Sinagot na ng Biblia bago pa man na yan dumating yung panahon na yan. Ito sabi. Sasabihin nila, si Kristo yung nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang. Ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. You see? May reference sila. May mga kino-quote sila na reference. Tingnan nyo, ha? Look. Until now, wala pa rin. Walang pagbabago. There are changes. Okay. Ang garot to. Sige be. Walang halaga, diretsoin natin Walang halaga sa kanila. Ang katotohanan ng langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa panggitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. So dito, kinote din ni St. Peter yung reference na ginunaw ang daigdig sa pamagitan ng baha. Ibig sabihin, yung reality na kung paano nangyari yung judgment sa kanila noong unang panahon through flood. Sinasabi ni San Pedro na darating din ang pag-uhukom. Ito yung verse 8, mga kapatid. Ito yung verse 8, tingnan niya. Ngunit, okay, ito, sasabihin natin, ito yung sagot natin sa kanila. Sa mga umaalipusta sa atin, sa mga kukotya sa atin pagdating na araw. Ito yung sagot ng Biblia. Ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon. 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang reference nito is sa Psalm 90 verse 4. Doon sa Psalm 90. Awit 90. Salmo 90. Mga kapatid. Okay, Psalm 90. Okay?
At ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako na inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, yung kanyang pagbabalik, alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So you see? Kaya nga yung kasabihan dito binasa yung kasabihan na yun, na masamang damo, matagal mamatay. Kaya hindi na mamatay kagad-agad kasi binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Di ba, Brother Romy, naalala mo yung the parable of the weeds and the seed? Yung mga alagad, gusto na nila bunutin yung damo. Yung mga tenant, yung tagapangalaga, bubunutin na namin yung damo? Sabi niya, wag muna. Hayaan nyo na muna sila kapwa tumubo kasabay ng mga mabubuting binhi. See? There is a time for it. Binibigyan pala tayo ng Panginoon ng tsansa. That is why. Kaya masamang damo, matagal mamatay. Huwag mong ipangalandakan yan. Kaya matagal na mamatay, it is because baka meron kang pang-mission sa buhay. Or masamang damo ka or masamang tao ka, binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon ng mga bagong buhay, magbalik loob, sapagat ayaw kanyang mapahamak. Yeah. 1 Timothy 2:3 and 4. Kalooban ng Diyos, lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos na maligtas ka. That is why, buhay ka pa until now. So, sana ma-realize natin yun, mga kapatid. Hindi dahilan sa magaling ka or masama ka, kaya matagal ka mamatay. Kasi ang purpose pala doon is you are being given a chance to repent, to return to the Lord. Kaya hindi natin dapat ipagmamalaki yun. So, babalik talaga ang Panginoon Kristo. Okay? Babalik siya, mga kapatid. At alam naman natin, Brother Romy, di ba, Brother Romy? Ang banal na misa is a memorial. Okay? Basahin natin, Ang banal na misa is patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo at sa patungkol sa kanyang muling pagbabalik. Kaya natin ginagawa pala yun. Ito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20. Okay. Ito. Verse 26, 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Ito nakalagay, sabi niya. Sapagkat tuwing kahain kayong ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. You see? It is our proclamation ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, hanggang sa muling pagparito niya. So, grabe yung significance ng banal na misa. It's not just about memorial of what the Lord has done for us, but also in preparation and anticipation of His final coming, mga kapatid. Okay? Tuloy natin. Of course, dito sa John 14, kaya natin ginagamit ito ng mga Arians. Pag sinabing Arians, si Arius ay isang pare ng isang katolikong pare na lumabas noong around mga 3rd century
or within the bracket of 3rd century to 4th century, kung saan sinabi ni Arius na si Kristo ay tao lamang. At si Arius na yan ay may mga nag-adapt ng kanyang paniniwala. Pero of course, alam natin na si Arius, prior pa man siya dumating, ay pinapahayag na ng simbahan from the 1st century until the 3rd century na dumating si Arius, ipinapahayag na ng simbahan na si Jesus, ang Panginoon sa Kristo ay Diyos. Si Arius ang nagpasubali noon. So may mga sumusunod sa aral ni Arius, mga kapatid. At ito yung ginagamit nila na verse, mga kapatid. John 14 verse 28. You heard me tell you, I am going away, I'll come back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father. For the Father is greater than I. Ayun. John 14:28. Ginagamit ito ng mga angka ni Arius. Oh, greater than I. Ang ama sa anak. Greater than I. So, ano ba yung context nito, mga kapatid? Of course, masasabi natin greater than I, ang ama sa anak kasi nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo. Di ba? Pero, take note na itong writer, itong sumulat nito si John. Remember, na si John, hindi natin pwede paglaban-labanin yung kanyang mga sinasabi. Halimbawa, so John chapter 8, verse 40. Oh. Di ba? Babatuhin niyo ako, akong taong nagsasaysay ng katotohanan. Ginagamit din niya ng mga angka ni Arius. Pero remember, nasa introduction pa lang ng Gospel ni St. John, sinabi niya na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word became flesh and dwelt among us. And take note dun sa John chapter 8, na yung verse 40, ginagamit ng angka ni Arius lamang, yung verse 40 lang, hindi yung entire context ng John chapter 8. Alam niyo ba nakalagay doon sa John chapter 8? Na babatuhin siya, sabi niya, babatuhin ka namin, hindi dahilan sa mga ginagawa mo. Babatuhin ka namin sapagkat ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. You see? Ang mga Hudyo, naintindihan nila yung sinasabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, itong context, itong John 14 verse 28, 29, 28, is iba ang konteksto nito. Sapagkat, kung sasabihin natin itong John 8:40 at saka itong John chapter 14 verse 28 ay magkapareho, pero hindi mo pwede paglaban-laban. Ngayon sinasabi ni St. John, you need to reconcile it. What does it mean? Mga kapatid. Kasi sa declaration pala ni St. John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then pagdating sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So natupad yung sinasabi sa Isaiah 7:14 at saka sa Isaiah chapter 9 verse 6, maging doon sa sinasabi sa proto-evangelium sa Genesis chapter 3 verse 15, mga kapatid. John 10:30, ano sabi ng Panginoon? Ako at ang Ama ay isa. So, ibig sabihin, this part, John 14:28 na ito, is iba ang kahulugan nito, iba ang konteksto nito, mga kapatid. Okay? So, hindi natin pwede pagkontra-kontrahin. Kasi sa declaration pa lang ni John, St. John, sa prologue ng kanyang ebanghelyo, very clear na kaagad yung pagpapakilala niya sa Panginoong Hesukristo. Na Diyos ang Panginoong Hesukristo. And without Him, nothing is created. Walang nalalang kung hindi sa pamagitan niya. Kaya nga, doon sa John
Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Ano nakalagay doon? Ngayon, lalangin natin ang tao na kalarawan natin. So, sino ang kausap doon? Yan ang sinagot ng John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Mga kapatid. Okay? Ayan. Okay? So verse 30, I will no longer speak much with you, for the ruler of the world is coming. He has no power over me. Actually, ang context nito is yung malapit na kasi hulihin ng Panginoon sa Kristo. At sinasabi niya dito, he has, for the ruler of the world. The ruler of the world refers to Satan. Ruler of the world is refers to Satan. Sabi niya, he has no power over me. He has no power over me. Even us, ng mga mananampalataya. He has no power over us. Paano nagkakaroon ng power ng demonyo sa buhay natin? Kung bibigyan natin siya ng chance, bibigyan natin siya ng doorway, ng opening sa buhay natin. Ano sinasabi sa John chapter 4, di ba? Kung paano ang Panginoon sa Kristo, walang kapangyarihan sa kanya ang Diablo, the same with us. The devil has no power with us. Maliban, nabigyan natin siya ng pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid. Yan yung mga opening, yung mga doorway sa buhay natin. Na tayo yung magbibigay. Kumbaga, so parang binibigyan natin siya ng tsansa. Tayo yung parang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng hold in our lives. Tayo yun. Kapag binibigyan natin siya ng tsansa. He has no power over us, mga kapatid. But if we will give him a foothold, if we will give him an inch, if we will give him a doorway, then the devil has power on you. Ito kasi ito sabi sa 1 John, mga kapatid. Kaya take note, kaya tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga Katoliko, we are discouraged to say, kapag pumunta ka sa bundok, tabi-tabi po. That is a form of submission. You are giving power. You are giving the devil power over you. Because you are submitting yourself to him by saying, tabi-tabi po. May narinig nga ako na preacher. Anong tabi-tabi po? Tabi! Dadaan ng anak ng Diyos. Okay. Sabi din sa 1 John chapter 4, mga kapatid. Okay, ito sabi. Okay. 1 John 4:4. You belong to God, children. You belong to God, children, and you have conquered them. And you have conquered them. Okay. For the one who is in you is greater than the one who is in the world. You see, mga kapatid, 1 John 4:4. Greater is he that is in me than he that is in the world. Okay? The devil has no power with us except we'll give him a chance. We'll give him a foothold. We will give him an inch. We'll give him an opening sa buhay natin. Kaya nagkakaroon ng power ang demonyo sa buhay natin. Ano yung mga opening na we have discussed that many times, mga kapatid, several times. Of course, primarily kasalanan. Yung mga pananampalataya natin, which is not taught to us by the church. Yung mga superstition, mga manghuhula, yung pananawas niyan, albularyo, mga practices, yung mga ginagawa natin, syncretism, yung
kahit mga religious object, ginagawa nating pamahiin. Bumibili tayo ng Santo Niño de Suerte, which is not approved by the church. That is an offering to the devil para ang demonyo magkaroon ng kapangyarihan over us. Tayo mismo yung gumagawa, nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa ating buhay. Diba? Sa gospel, sabi ng Panginoon, the devil has no power on me. The same with us. The devil has no power with us. Because we have brought by the blood of the Lord Jesus Christ. Ha? Pero, paano nagkakaroon ng kapangyarihan ng demonyo over us? When we give him an opportunity, when we open a doorway for him. Kasalanan, yung mga superstitious belief natin, mga pamahiin natin, nagkakaroon ng doorway yung demonyo sa buhay natin. That is why, once na binigyan natin siya ng pagkakataon, may kapangyarihan talaga siya na exercise yung kapangyarihan niya over us. Pero kung totoo tayo nakipag-isa sa Panginoon Kristo, dapat hindi na natin i-compromise yung ating pananampalataya. And with that, the devil has no power over us, mga kapatid. Tandaan natin yan. Hindi lamang ang Panginoon, hindi lamang ang demonyo ay wala siyang kapangyarihan sa Panginoon. Maging sa atin na mga mananampalataya. He has no power over us. Ikakaroon lamang siya ng kapangyarihan once na binigyan natin siya ng chance sa buhay natin. Once nagbukas tayo ng pintuan, kahit maliit lang yan sa buhay natin. And sabi ko nga lagi, ang demonyo, pakialamero yan sa buhay natin, mga kapatid. Ang Panginoon, ino-honor niya yung free will natin. Kaya nga, Revelation 3:20, I stand at the door at knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come with him and sup with him, and he with me. Pero ang demonyo, kahit hindi mo yan imbitahan, pero bigyan mo siya ng siwang, ng opening sa buhay mo, pakikialaman niya yung buhay mo. Mga kapatid. And that is the difference. Kung gusto natin na walang kapangyarihan ang demonyo sa buhay natin, parang katulad sa bahay mo. Kung gusto mo na ang bahay mo ay hindi mapasok ng mga ipis or mga bubuwit, then remove all the access. Takpan mo yung lahat ng access ng mga bubuwit niyan para hindi siya makapasok sa tahanan mo. For you, ang bahay mo, hindi mapasok ng ipis. Remove. Alisin mo yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay mo na nakapag-attract sa mga ipis. Okay? The same with our enemy, the devil. Close all those openings in our lives, mga kapatid. Close all those doorways sa buhay natin. Para ang demonyo ay siyang kapangyarihan sa atin. At kapag wala siyang mapapasukan, wala siyang doorway or opening, totoo ang sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 4. Greater is he that is in you than he that is in the world. Mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us. God bless sa lahat doon nag-likes 971. Sana 971 talaga yan. At saka yung mga nag-tap ng screen. God bless. Magiging hindi mag-tap ng screen pero andyan sila nakikisa sa atin. May God bless you all, mga kapatid. At of course, yung mga nag-tap ng screen ay kasama natin si Axelet Ligara, taga Diocese of Pagadian, Brother Romy, Josel Ramirez, Simian,
At ang munting tupa ng Diyos, wow, yung munting tupa ng Diyos, Brother Romy. Okay. Okay. So, shalom sa ating lahat. May God bless us, mga kapatid. Ingatan na patuloy nawa tayong ingatan ng Panginoon. Ligtas niya tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, at iligtas niya tayo sa mga bagay beyond our control. Iligtas niya tayo sa stroke, sa kidney failure, sa heart failure, sa cardiac arrest, lalo sa panahon ngayon sobrang init, mga kapatid. So, of course, ingatan din natin ang ating sarili, sapagkat pinagkatiwala yan sa atin ang Panginoon. Maybe that is by now, mga kapatid. Brother Romy, God bless sa inyong lahat. Sa mga nag-tap ng screen, maging sa mga kapatid natin doon sa Facebook na manonood nito at susuporta sa atin. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters. Shalom.